Mapagpalang gabi po ng Sabado. Oy, alas 7:20 na po ng Sabado. Nandito po tayo sa Barangay 105. 105 Sony, District 1, Tondo, Manila upang mag-share patungkol po sa salita ng Diyos na ginagamit natin ngayon. Salita ng Diyos, Biblia, yan, no? At ngayon, meron nakalagay dito picture. Actually, itong picture pong ito, nakita ko po sa isang Biblia ito eh. Pinicturean ko at saka pinadevelop ko. Kasi maganda po ito. Kasi kung mapapasin ninyo, yung nangangaral dito, ayan, meron siyang trumpa. Ayan, dalawa, isa at saka ito. Ayan, dalawa. Trumpa. Ayun, yun ang salitang Jesus. Yan. Ayan, Jesus. Ayan. Nangangaral po siya. Ang aking analisa dito, somewhere in Africa ako kasi yun nangangaral po kayo manggi siya or black. Kaya para sa akin lang analisa. Pero ang inyong mapapansin dito yung sulat niya. The word of God is to be proclaimed to all. As sinasabi niya, salita ng Diyos, dapat pinoproklama sa lahat. Then meron kasunod, not only to the church goer. Napakaganda, no? So dito, kung papasinin nyo, halimbawa, church goer ka, walang problema kung i-share sa iyo salita ng Diyos. Yan ang nangyayari ngayon, kapag ang isa pong tao na miyembro ng isang simbahan, isi-share mo salita ng Diyos, ang sinasabi nila ay hindi na namin kailangan yan. Kasi po nung araw sa aking experience kasi nagpupunta po ako sa ospital eh. Meron sa isang ospital po na nag-share ako ng Word of God. Nakita ko yung isang pasyente. Kinausap ko, sabi ko mag-offer po tayo ng prayer. Ang sagot niya sa akin, hindi ko na kailangan yan. Eh siyempre, magtataka lang ako. Sa kabila na nasa ospital, ayaw niya ng prayer. Sabi ko, bakit po? Ba't ayaw niyo naman ako? Mag-aandog lang ako ng panalangin. Yung pala, sabi niya, anong tawag kasi sa Katoliko, meron silang tungkulin sa Katoliko eh. Lay minister. Yung mga lay minister na yun po, sila yung dumadalaw sa mga taong, halimbawa, may sakit ka, Katoliko ka, dadalawin ka nila ngayon sa bahay. Sila yung naghahandog ng mga ostya lang. Ay wala. Sandali Kasi nung meron akong binabible study na dinadalaw ng matatanda. Lay minister. Nagano lang pala sila, nagdadala lang ng komunyon pala. Pero walang ostya, ay walang yung alak. Yun lang ostya. Yan. Isipin niyo po yun May tungkulin sa simbahan o may tungkulin sa lay minister. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Pero kung titignan niyo yung nakalagay po rito. Anong nakalagay? Kahit na yung isang tao pumupunta pa sa simbahan, dapat iproklama sa kanila yan. Yun lang po. Sa maiksi kong naging karanasan ng araw. Ngayon papalaot na tayo. Bago tayo papalaot, siyempre hingin natin ang tulong ng Diyos sa pamagitan ng isang panalangin kasi siyang gagabay sa atin. Ano po? Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng Ebanghelyo ni Sister Kim. Sapagkat tanging ikaw lang po pwedeng magturo sa amin ayon sa nakasulat sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Amen. Ano man po ang lakas natin, tanda natin, ano man ang kasikatan natin, lahat ng yan po nauwi sa wala. Nauwi lang sa wala.
kung ano man yung meron tayo. Alam niyo po si Hulk Hogan, isang sikat na wrestler, WWE superstar. Matagal po siya naging champion sa kanyang panahon. Alam niyo po ba, namatay siya noong 2025, July 24, cardiac arrest at the age of 71. Sipin niyo po yun, malakas yun. Oh. Pero, ayun po, binawian na siya ng buhay. Cardiac arrest. Cardiac arrest pala. Atake. Ngayon, last year, 2024, sinuko niya po ang buhay niya kay Jesus. 2025 namatay siya. Ang tanong, ligtas po ba siya? Oo. Lahat ng sinusuko ang buhay kay Kristo, yun totoo ang offer ni Kristo, basahin po natin. Kaya kung sinabing ligtas siya, tignan nyo po yung nakasulat sa 1:3:17. Babasahin ko. Si Hulk Hogan, the strongest man of the world sa kanyang panahon. Ang binuhat niyang tao sa loob ng lona ng wrestling match, si Andre the Giant. Malaking tao, malaking katawan, binuhat niya. Kaya tinagurin siyang strongest man of the world sa kanyang panahon. At nanalo siya laban kay Andre the Giant. Pangalan pa lang Andre the Giant eh. Giant po talaga yun. Kanya lang, nauna pang namatay yun sa kanya. Oto. Sa 3:17, anong sabi ng Biblia? Simulan natin sa 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus po yun, upang sino man sumampalataya sa kanya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, dito sa mundo, upang atulan ng parusa ang mga tao, kundi iligtas sila. Yun ang layunin bakit merong isang Jesus na dinala dito sa mundo. Ito nakalagay. Ang purpose, iligtas tayo. Hindi upang hatulan tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos po, hindi umaatol sa mga taong buhay. Makakamit lamang ng tao ang parusa once na siya namatay. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama. Pagdating ng araw, doon mo tatanggapin ang nararapat na hatol sa iyo. Once na ikaw ay namatay. Kaya, yung lakas, kung sa lakas lang po, si Hulk Hogan, malaking tao po yun. Kung makikita ninyo sa loob ng WWE, malaking tao, malaking katawan. Yumaman dahil sa wrestling. Pero may nangyari ba? Maaring sumikat siya sa panahon niya. Naging superstar siya. Yung tinatawag ng Orkamania. Yung nagpupunit siya ng damit. Nagbubuhat siya ng mga wrestler. Pero, pag mamamatay ng tao, kaibigan, lahat ng yan wala rin. Kasi, dito lang sa lupa yan. Ang maganda sa kanya, yung naibigay ang buhay niya kay Jesus. Naibigay ang buhay niya kay Jesus. Nakita ko sa YouTube yun eh. Nung nakita kong nabasa ko na namatay siya, nung 24 mismo, then nanood ako sa YouTube is about Hulk Hogan, doon ko nalaman ang kanyang ikinamatay. At doon ko rin nalaman na ibinigay ang buhay niya kay Jesus last year. Di po ba? Napakaganda, no? Kesa naman okay, sikat ka nga. Pero para saan?
para sa iyong karangalan. Dapat po, ang pinaparangalan natin ng Diyos. Hindi tayo nagpaparangal sa sarili natin. Tignan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang epistola sa 6:19 ng unang Korinto. Hindi ba't ang katawan ninyo'y templo ng banal na Espiritu na tinanggap ninyo mula sa Diyos at nasa inyo? Kung ganoon, ang katawan ninyo hindi inyo, kundi sa Diyos. 20. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa parahang ikapupuri ng Diyos. Kailangan po pala parangalan mo ang Diyos ng iyong katawan. Nung bago isuko ni Hulk Hogan ang sarili niya kay Jesus, sino napaparangalan? Katakot-takot na mga panalo ni Hulk Hogan. Talagang bata pa ako, nanonood ako na wrestling eh. Talagang para akong naging ng wrestling. Sabihin na natin fans. Ganon. Hanggang sa lumalaki ako. Kaya almost nakita ko po yung mga laban niya. Yung pagbuhat na kay Andy the Giant, napanood ko yun. Hanggang ngayon. At hanggang bago siya mamatay. Ang mahalaga doon, alam niyo yung pagsuko niya kay Jesus. Yung buhay niya, sinuko niya kay Jesus. Yun ang importante. Ano man ang tamuhin mong karangalan dito, kaibigan. Si San Pedro ito ang tinuro ni San Pedro eh. Tingnan natin yung sulat ni Apostol Pedro. Anong sinasabi niya? Sa unang Pedro 1:24. Ayon sa kasulatan, parang damo ang buhay ng lahat ng tao. Yung damo, yung mga tumutubo lang dyan. At tulad ng bulaklak ang karangalan nito. Natutuyo ang damo at nalalanta ang bulaklak niya. Yan ang tao. Dumating din po yung wakas ng kasikatan ni Hulk Hogan. Dumating din po. Dahil lang kanya nga nabuhay, mag-wrestling lang, merong ibang venue ang wrestling, hindi lang WWE. Kasi yun ang popular. Napunta sa NWO. Yun isang grupo yun. Na yung mga nalalaos na, at hanggang gusto mo pa mag-wrestling, doon ka lilipat. Wrestling pa rin. Pero hindi sa gaya ng WWE na nagbigay sa kanya ng karangalan. At nagbigay karangalan sa WWE at nagdala ng malaking kayamanan sa WWE. Of course, tinatapatan na po sila naman. May bayad sila, no? To entertain. Hindi po kasi sports yun eh. Entertainment po ang WWE o wrestling. Pero sabi ni San Pedro, yung tao po ayon sa kasulatan, sabi niya, ibig sabihin, nasa kasulatan na yan, na daw ang tao, kagaya lang siya ng isang damo, na yung bulaklak ng damo, ito yung nagdadala ng kariktan sa damo. Pero yung damo, nalalanta. At yung bulaklak niya, at the same time, nalalanta rin po. Kaya kung anong kasikatan po ni Hulk Hogan noon, dumating din po ang kanyang, yung pagbaba niya. Nawala na po yung kasikatan. Siyempre, may mga ibang wrestler na lumitaw. Na wala na si Hulk Hogan. Kasi, nung hindi na siya sikat, nakita ko na nakikipaglaban, sometimes wala na yung dating lakas niya. Wala na yung dating lakas niya. Pero nagre-wrestling pa rin. Yan, bumababa. Yan, tama po ang Biblia. Ano daw po ang tao? Gaya ng bulaklak. Yung kanya, gaya ng damo, yung bulaklak ang kanyang kariktan. Kaya lang nagiging maganda po ang isang halaman
kung nagbubulaklak siyang maganda. Tandaan nyo po, pag maganda yung bulaklak niya, nakakapagbigay karangalan sa halaman nyo. Ay, ang gandang halaman kasi maganda yung bulaklak. Ganon din po ang tao. Kaya anong gusto ng Diyos? Bago po tayo malagutan ng hininga, lahat tayo madala ng mabuting balita. Tuloy natin yung sulat ni Pedro. Sa 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Yun po pala, yung salita, magandang balita. Ano sabi? Salita ng Panginoon. Yun po yung gustong mangyari ng Diyos. Ipangaral sa mga tao ang salita niya. Bakit po? Isang bagay kasing warning din yan eh. Ako, suspecha ko siguro nung nakaraan po, maaaring napangaralan din si Hulk Hogan. Kaya niya po naisuko ang buhay niya kay Jesus. At least, namatay man siya, yung salitang ligtas, yan, guarantee po yun sa isang mananampalataya na ang kaligtasan ay nasa iyo na, kaibigan. Kaya lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Ano po? Huwag nyo pong pagwalang bahala ang ino-offer ng Diyos. Anong sabi niya? Naparito si Jesus hindi upang atulan ng tao ng parusa. Naparito si Jesus sa mundo natin upang iligtas ang tao. Lahat po tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Lahat tayo, walang taong hindi nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya yung nasa ospital po na sinasabi ko, isipin nyo po, mag-o-offer lang ako ng prayer Ayaw niya. Kasi nga daw po, ganito siya, lay minister. Kaya, buti nadala ko ito. Kaya dito po, nakalagay dito, the word of God is to be proclaimed to all, not only to the church goer. Hindi ko mo church goer ka. Ay, hindi. Ako, sa totoo lang doon sa amin po, sometimes pag nandun ako sa baba nung araw, may mga nangangaral na gusto nilang mag-share sa akin. Alam nyo ano sinasabi ko? Okay lang, mag-share kayo kako. Kanya lang, yung mga ibang kapitbahay ko, ay, wag mo nang yung pastor yan. Hindi, sabi ko, wag mo yun. Kung ano yung dalawang mabuting balita, okay lang, welcome naman sa akin yan. Kaya kung minsan yung mga ibang dumadahan doon pag nasa baba ako, na-open sila. Kasi nga yung mismong kapitbahay ko, nag-i-interrupt sa kanila. Pero ako naman, hindi, okay lang yan. Ang mahirap po yung nagdadala ka ng mabuting balita na hindi mo inaayos. Kasi merong isang pagkakataon, yung kapitbahay ko, ay patay na yun no? Ang pangalan kasi nung matanda na yun. Pinapangaralan ko yun. Sometimes merong nangaral sa kanya, ang inalungkat doon sa kanya kay matanda is about kanyang buhay. Naririnig ko. At sabi ko, sana hindi mo inaalungkat ang buhay ng tao na yan, matanda na yan kako. Kung nagpunta ka rito para ibahagi salita ng Diyos, dapat yung salita ng Diyos ay binabahagi mo. Pero nandito ko, nakatago ako, naririnig kita, iba nang ginagawa mo, parang inahalongkat mo yung buhay niya. Meron kang gustong tumbukin kako. Huwag ganon kako. Huwag ganon. Ngayon, kung hindi mo babahagi na ng salita ng Diyos, mas mabuti pang umalis ka na lang kako. Ako na rin nagpalis sa kanya. Tal, may dala kang Biblia, ba't hindi mo basahan ng Biblia kako? Yun po ang hindi maganda. Na kailan pati yung personal na buhay ng isang tao, inahalongkat mo. Hindi, kaya nga nakalagay po rito, proclaim to all. Walang barrier po yan, yung salita ng Diyos.
Sometimes nangaral ako, may pastor ako pinapangaralan, hindi ko alam na pastor. Nung tanongin ko, nagkamali pa kasi. Kanya lang hindi. Alam ko nagkamali siya, pero hindi ko siya pinakitang, ay mali ka pastor. Hindi. Kasi meron akong tinanong sa kanya na isang paksa, ang sagot niya, ganito. Tapos, nung buksan ko ang Biblia, pero hindi ko sinabing mali ka pastor ako. Kita niyo po. Sabi ng iba, pastor yan. Okay, wala naman ako sinabing masama sa kanya. Kung minsan may mga pastor pa rin ako napapakaralan. Sabi nila, salamat. Matapang ka. Eh bakit? Eh kailangan yung salita ng Diyos, dalhin mo sa tao. Yung tamang aral. Ano po? Yung tamang aral. Para ang tao, bago man lang po mamatay, at least natanggap niya po ang mabuting balita. Kaya sabi ni Pedro, ito yung layunin. Ipangaral sa lahat ng tao. Kaya ito rin po yung sinasabi ng tao. Baka hindi ko naman kilala ito kung sino ito. Pero yung nakita ko yung picture niya, ayan, nagpakopya ako nito. Isa, tsaka ako nilagay dito. Napakaganda kasi yan. Nakalagay dito, ano? Sige po, ano? Hanggang dito na lamang, ano? Sana po kayo mga nanonood ng video nito, meron kayong natutunan. Ang inyo pong natutunan, hindi po aral ko. Kinuha lang po natin dito sa Biblia. Kung meron kayong ganitong Biblia, pwede nyo sundin. Salita ng Diyos, Bible. Ano po? Yun lang. Walang labis, walang kulang. Ano po? Sa binasa natin. Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Panginoon Diyos, salamat sa iyong salita na pinakain mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Sister Kim. Bagamat wala pa si Brother Hachi kasi nga po sa nature ng kanyang trabaho, ano po, kung wala pa siya, hindi na natin siya mahantay. Ika nga, lumalalim na po ang gabi. Kaya hanggang dito na lamang po, ano? Sige, like and share. At isiyan nyo po sa iba. God bless us all po. Bye-bye.